Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na naming magandang pelikula na pinamagatang Silent Night na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang ama na ninais maghiganti sa mga pumatay sa anak niya dahilan para maging napaka-brutal niyang mamamatay tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula kay Brian Godlock na galit na tumatakbo sa mga lansangan ng kanyang kapitbahayan. Sa di kalayuan, may putok ng baril at hinahabol niya ang tunog. Pagkatapos ay nakita niya ang dalawang kotse ng magkaribal na gangster na nasa matinding shootout sa isa't isa. Nagawa ng isang hanay ng mga gangster na patayin ang karibal na driver na naging sanhi ng pagbangga ng kanilang sasakyan. Papalapit na ang mga gangster sa direksyon ni Brian kaya hinanap niya hanggang sa makakita siya ng metal pipe. Pagkatapos ay inilatag niya ang kotse at habang papalapit ito, binasag ni Brian ang windshield nila na halos magdulot sa kanila ng pagbangga. Binalingan siya ng mga lalaki ng kanilang mga baril na pinipilit si Brian na tumakbo para sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nakita niya ang isang forklift at sa likas na hilig ay ginamit niya ito para tumalon sa truck ng gangster na pugutan ng ulo ng isang tao. Gayunpaman, binaril si Brian sa likod ng isa sa mga nakaligtas, at ang lalaki, na mukhang natalo sa kanyang tattoo artist, ay brutal na binaril sa lalamunan at iniwan siyang patay. Si Brian ay isinugod sa ospital habang buhay na kumapit kasama ang kanyang asawang si Sia na nananalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Brian at pagkaraan ng ilang sandali, nagpapagaling na siya sa ospital. Sa lalong madaling panahon siya ay binisita ni Detective Basil na tumingin sa kanya pagkatapos ay iniwan ang kanyang card. Pagkaraan ng ilang araw, nagising si Brian at si Saya ay sumugod sa kanyang tabi na may luha sa kagalakan sa kanyang mga mata. Sinimulan ni Brian ang therapy sa pag-aaral na lumakad muli ngunit nawala ang kanyang boses sa pag-atake na nagpapahirap sa kanya habang sinusubukan niyang isigaw ang sarili sa salamin na may luha sa kanyang mga mata. Binigyan si Brian ng isang artificial na kahon ng boses ni Saya, ngunit nadagdagan ang pagkabigo sa kanya at nagsimula siyang magsara. Nakalabas na si Brian sa ospital pagkaraan ng ilang sandali, at sigurado akong nangangati kang malaman kung ano ang nangyari, at makakarating tayo doon sa lalong madaling panahon. Inihatid ni Saya si Brian pauwi kung saan dumaan siya sa mga palatandaan ng isang malinaw na rundown na lungsod na umaapaw sa karahasan ng gang at lumalala. Sa kalaunan ay umuwi ang mag-asawa sa katahimikan, ang lugar kung saan nangyari ang trahedya. Naaalala ni Brian ang mas magandang mga panahon noong ang kanyang anak na si Taylor ay nabubuhay pa at ang dalawa ay nasiyahan sa paglalaro sa harapan ng bakuran. Naluluha si Brian habang nakatingin sa ngayon ay bakanting bakuran. Sa loob, nakapatong pa rin sa mesa ang mga laruan ni Taylor kasama ang Christmas tree na nakabalot pa rin ang regalo niya. Muli na namang napaiyak si Brian, hindi nakayanan ang pagkawala ng kanyang anak at niyakap siya ni Sia habang umiiyak sa dalamhati. Sa isang mesa malapit, nakita niya ang ulat ng balita ng pagpatay kay Taylor ng mga gangster at pinunit niya ito. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng bote ng vodka. Binibigkas niya si Saya upang tulungan siya, ngunit napaiyak siya, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, naghahanda na si Saya para sa trabaho, at malinaw na hindi nakatulog si Brian sa kama ng gabing iyon. Nadatnan niya itong umiinom mag-isa sa ibang silid at nagpas siyang i-text siya, nagtatanong kung nakita niya ang kanyang mga susi. Ngunit hindi niya nakita. Ang mga alaala ni Taylor ay patuloy pa rin sa kanyang isipan at pumunta siya sa silid ng kanyang anak kung saan hindi ito nagalaw. Napaluha si Brian sa kanyang kama bago humiga, inaalala ang pakiramdam na nasa tabi niya ang kanyang anak. Umupo si Brian sa harap ng bakuran, inaalala ang araw na nangyari ang trahedya. Ang pamilya ay nasa harapan ng bakuran at si Taylor ay natututong sumakay sa kanyang bagong bisikleta ng dalawang magkaribal na gangster ang dumaan sa isang matinding shootout. Napagtanto ni na Brian at Saya na binaril si Taylor at namatay sa kanilang mga bisig. Hindi na makaupo pa, nagmamadaling pumunta si Brian sa kanyang workshed kung saan nilinis niya ang lahat ng bote ng vodka bago kinuha ang kanyang mga gamit. Umuwi si Saya at sumakay ng isang minuto sa kanyang sasakyan bago pumasok sa loob. Hindi niya nakikita si Brian kahit saan sa paligid at nag-text sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya si Brian at nakita niyang hindi pinansin ang mensahe. Hinanap ni Brian ang card ni Detective Basil at nagtungo sa istasyon upang makipag-usap sa kanya. Nakaupo si Brian sa kanyang opisina at naghihintay na makipag-usap sa kanya nang makakita siya ng mga larawan ng mga lokal na gangster at nagsimulang kumuha ng litrato hanggang sa makita niya ang gangster na bumaril sa kanya na nagngangalang Playa. Sa wakas ay bumalik si Basil sa kanyang opisina, ngunit umalis na si Brian.
Umuwi siya sa bahay kung saan inipit niya ang mga larawan ng mga gangster sa kanyang dingding, naghahanda na gumawa ng sarili niyang pagsisiyasat. Pagkatapos ay minarkahan niya ang ika-24 ng Disyembre bilang araw na papatayin niya silang lahat. Pagkatapos ay nagsimulang mag-ehersisyo si Brian at nanunood ng mga video kung paano gumamit ng kutsilyo. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-eehersisyo, ganoon din ang distansya sa pagitan nila ni Saya. Ngunit si Brian ay hindi sumusuko at nag-iisang isip sa paghihiganti. Pagkalipas ng ilang buwan, binili ni Brian ang kanyang sarili ng isang ginamit na kotse, tuwang-tuwa tungkol sa paglapit sa kanyang layunin. Habang si Saya ay nabibigatan sa mga bayarin, naririnig niya itong nagtatrabaho sa gabi na binago ang kanyang sasakyan at nagsimula na rin siyang magpreno. Si Brian ay nakakakuha din ng kanyang sarili sa pagsasanay ng mga baril, ngunit sa una ay nakakapagod na matamaan ang kanyang target. Gayunpaman, binibili niya ang kanyang sarili ng isang imbakan ng mga armas at nagsimulang makinig sa mga radyo ng pulisya. Sa wakas, isang gabi, hinailan ni Brian ang kanyang sarili upang makasama si Saya na nami-miss siya, ngunit nagpa siya na ngayong lumipat sa kanyang ina at umalis. Pagkatapos ay inilabas ni Brian ang kanyang galit sa kanyang dummy sa pagsasanay. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sasakyan para umikot, sinusubukang patalasin ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho. Pagsapit ng Oktubre, sinimulan ni Brian na i-stake out ang mga gangster na kilalang hideout at kunan ng litrato ang kanilang mga operasyon. Pagkatapos ay nakita niya si Playa na malapit ng kumukuha ng mga pisngi, pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na umalis sa isang kotse at kinuha ang plato. Si Brian ay isa na ngayong maskulado at matipunong powerhouse at isang bihasang driver na kayang manyobrahin ang kanyang sasakyan sa pagiging perpekto. Sa hanay, maaaring matamaan ni Brian ang kanyang target ng mabilis na sunod-sunod. Ang mga gangster na iyon ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon sa puntong ito. Isang araw, nakita ni Brian ang isang maliit na batang lalaki na kamukha ni Taylor at niyakap siya, ngunit hindi niya iyon anak. Bumalik siya sa kanyang sasakyan nang makita niya si Playa na namimigay ng pera sa maliliit na bata sa paligid niya at kinuha ang kanyang kutsilyo, ngunit napigilan ang sarili dahil napakaraming bata sa paligid. Pagkatapos ay nabangga ni Brian ang isang gangster at itinulak sa lupa at binuhusan siya ng ice cream ng kanilang babae na nagdagdag ng insulto sa pinsala. Nang gabing iyon, inihahanda ni Brian ang sarili. Noong ika-23 ng Disyembre, natuntun niya ang tahanan ng isa sa mga gangster at pumasok. Nakarinig ang lalaki ng mga tunog at lumapit siya para tingnan, ngunit ibinagsak siya ni Brian. Nakahagtay ang gangster sa bubong ng garahe ni Brian at pumasok siya na may suot na welding mask. Pinutol niya ang gangster bago iniabot sa kanya ang mga papel at panulat na humihingi ng impormasyon sa gang. Umupo si Brian, ngunit inatake siya ng gangster at nagawang palayain ang sarili. Hinawakan ng lalaki ang kutsilyo ni Brian at inatake, sinaksak siya sa binti. Nagpupumiglas ang dalawa, ngunit kalaunan ay sinaksak ni Brian ang lalaki gamit ang isang distornilyador bago ito inihagis sa lupa. Lumaban ang lalaki at nahihirapan si Brian, ngunit nagawa niyang madaig ang lalaki at matalo siya sa pagpapasakop. Sa ika-24, sinimulan ni Brian ang pag-aayos, isinabot ang armor sa kanyang sarili at inihanda ang kanyang mga baril. Pagkatapos ay sumulat siya ng isang tala bago tumingin sa silid ni Taylor sa huling pagkakataon, kinuha ang lahat dahil maaaring hindi na siya bumalik. Pagkatapos ay dumaan siya sa tinutuluyan ni Saya at nakita niyang gumuhit siya ng larawan ni Taylor bilang kanyang paraan ng pagharap. Nagdadala siya ng regalo sa libingan ni Taylor dahil kaarawan niya ito. At nakaupong mag-isa kasama ang kanyang anak kung saan siya umiiyak pagkatapos ng napakahabang panahon, pagkatapos ay binuksan ang regalo para kay Taylor. Nang gabing iyon, nakarinig ng ingay si Detective Basil at lumapit siya sa kanyang baril, ngunit bumukas sa pinto para lang makita ang nakagapos at nakabusol na gangster kasama ang isang note. Dumating ang mga pulis mamaya upang kunin siya at binuksan ni Basil ang tala upang makita ang isang mensahe mula kay Brian na nagsasabi sa kanya na sasakay siya ng kung ano ang dapat niyang makuha. Kasama ang tala ay isang flash drive na may detalyadong impormasyon sa gang, kasama ang ebidensya na nakolekta ni Brian sa nakalipas na taon. Nagmamaneho si Brian nang makarinig siya ng ulat ng pulisya tungkol sa aktibidad ng gang at tumungo siya. Nakita niya ang dalawang gangster na binubugbog at ninanakawan ng isang mag-asawa. Habang lumalayo ang gangster, sinandal sila ni Brian sa isang pader gamit ang kanyang sasakyan at sinaksak ang isa bago pumarang kasama ang isa sa kanyang sasakyan. Sinubukan ni Brian na itapon ang lalaki at nang bumunot siya ng baril, dinasarmahan siya ni Brian at pinaputukan siya. Pagkatapos ay samuka si Brian, kinuha ang kanyang unang buhay. Pumunta siya sa compound ng gang kung saan itinapon niya ang isang nakabalot na pakete sa dingding.
Dinala ng isang lalaki ang pakete kay Playa, ang kanyang amo, na lumabas ng mga daliri ng namatay na lalaki. May isa pang napakalaking gang shootout sa lungsod na maraming pulis ang nataman at nagtatago. Lumapit si Brian sa eksena at nakita ang isang babaeng pulis na binaril. Pagkatapos ay nagmaneho siya sa halo, binaril at pinatay ang mga gangster na kaya niya, habang ang isang lalaki ay direktang nag-stream ng kotse sa playa. Pinaputukan ng mga gangster ang kotse, ngunit nagawa ni Brian na itulak ang likod. Sinubukan niyang iligtas ang pulis, ngunit siya ay nabaril sa kanyang pagpasok at namatay sa tabi niya. Itinulak siya ni Brian palabas ng kotse bago nakita ang lalaki na nag-stream ng buong insidente at pinalipad siya kasama ang kotse. Kinuha ni Brian ang kanyang telepono, nakita ang live stream, at binaril siya ng patay para makita ni Playa. Nalaman ni Playa na si Brian iyon at nagpadala ng mensahe sa kanyang mga gangster para tugisin siya. Ang mga magnanakaw na nasa kalagitnaan ng pambubugbog sa isang karibal ay nakakita ng isang kotse na paparating na lumabas na si Brian at tinitigan niya ang mga ito ng masama bago umalis. Pagkatapos ay huminto siya sa isang tulay, tinitingnan ang isang lumang laruan ng musika na pag-aari ni Taylor at nakikinig siya sa musika na nagpapaalala sa kanyang sarili kung bakit niya ito ginagawa. Muli siyang umalis, ngunit naabutan siya ng mga gangster at sinimulan siyang habulin sa lungsod. Humugat si Brian ng 180 at humarap sa mga lalaki bago bumunot ng isang masakit na drift para barilin ang isa sa mga lalaki sa loob. Umalis ulit si Brian ngunit sa isang iglap ay nasa kanya na ang mga lalaki. Sumama rin sa paghabol ang isang biker at pinagbabaril nila si Brian kaya napilitan itong mapabilis. Tumakbo siya sa isang hadlang sa kalsada at naipit sa pagitan ng dalawang truck, parehong may mga gangster na bumabaril sa kanya. Nagawa niyang pumatay ng isang tao bago humila ng isang hukay na maniobra sa harap na truck na naging dahilan upang magkabanggaan ang magkabilang truck sa gusot na gulo. Nakabuntot pa rin ang biker, nagpaputok ng baril sa nawasak na kotse ni Brian. Nakarating ang biker sa bintana, ngunit kinuha ni Brian ang kanyang baril dahilan upang mawala ang kanyang bisikleta, pagkatapos ay itinulak siya ng diretso sa isang pader. Huminto ulit si Brian para makahinga. Si Detective Basil ay nakaupo sa kanyang kotse na tinitingnan ang ebidensya na ipinakita sa kanya ni Brian at pagkatapos ay nagtakda sa punong tanggapan ng gang. Nang marinig ang tungkol sa pag-atake sa kanyang mga tauhan, nagpadala si Playa ng mensahe para sa lahat ng kanyang mga goons na bumalik sa kanyang gusali. Huminto si Brian sa labas lamang ng gusali ng gang, nakikinig sa laruan ni Taylor at inaalala ang mas magagandang araw. Tinitiyak niyang handa na ang lahat ng kanyang baril bago makita ang mensaheng ipinadala ni Playa sa kanyang mga goons sa isang teleponong ninakaw niya. Nang makakita ng pagkakataon, naghanda si Brian at sumakay sa isang motorsiklo para tapusin ang sinimulan ng mga gangster. Nakalusot si Brian sa hideout sa likod mismo ng isang convoy ng mga gangster at sumiklab ang isang putukan. Pinasabog niya ang kanyang motorsiklo na nagdulot ng napakalaking pagsabog na sinunog ang mga lalaki. Samantala, ang kanyang mga tauhan ay pinapawi. Masaya si Playa sa kanyang babaeng body. Umakyat si Brian sa gusali, narinig ang mga sumisigaw na lalaki at naglalaan ng oras para makahinga. Ang mga armadong gangster ay nagsimulang bumaba sa hagdanan at sinimulan silang pasabugan ni Brian habang lumilitaw sila at nakikipaglaban kung kinakailangan. Ang kanyang pagsasanay ay nagsimulang magpakita dahil wala sa mga lalaki ang may pagkakataon laban sa kanyang mabangis na pagsalakay. Lumipat siya sa kanyang sidearm at nagsimulang manghuli ng mga katawan muli. Sinubukan niyang i-reload ang kanyang shotgun, ngunit kumuha ng 3 bala sa kanyang armor at nahulog, ngunit madaling nakabawi. Nagtakda siya ng isang paputok na bitag sa pangunahing pasilyo, ngunit pagkatapos ay biglang inatake ng isang gangster na nagngangalang Ruiz. Higit na mas malakas si Ruiz, madaling inihagi si Brian at dinasarmahan siya kapag sinubukan niyang kunin ang kanyang baril. Kumakain si Brian ng ilang masasamang suntok, ngunit nang ang ilang mga gangster ay gumawa ng bitag ng bomba na nakakagambala kay Ruiz, nagawa ni Brian na saksakin siya sa balikat. Hindi umimik si Ruiz at hinampes si Brian ng isang suplex move. Samantala, pumasok si Detective Vaso sa gusali na dinarianan ang lahat ng mga bangkay. Parehong hinihingal sina Brian at Ruiz. Pareho silang pumutok ng baril at nagpaputok si Ruiz. Ngunit nagawa ni Brian na dinasarmahan siya at pumutok ang kanyang ulo. Inaatake si Detective Vassal, ngunit nagagawa niyang patayin ang lahat ng lalaking lumalapit sa kanya. Natagpuan niya si Brian at ang dalawa na may hawak na baril sa isa't isa sa katahimikan, ngunit ibinaba ni Vassal ang kanyang pistol na nagpapakita na siya ay nasa gilid ni Brian. Ang dalawa pagkatapos ay sumailalim sa malakas na putok mula sa batang babae ni Playa at nagtago.
Nag-reload siya sa tamang oras para tamaan si Brian, pagkatapos ay hinampis din si Vassal sa braso. Ginamit ni Brian ang kaguluhan para gumapang palapit sa kanya pagkatapos ay hawakan siya ng baril sa kanyang ulo na pinipilit niyang ihulog ang kanyang baril. Hindi napigilan ni Brian ang sarili na barilin siya, kaya bumunot siya ng pistol at binaril siya ng 2 beses bago barilin si Vassal. Nang makita ito, binaril siya ni Brian. Parehong masakit na nakabawi sina Brian at Vassal at kinuha ni Brian ang kanyang pistol at hinanap si Playa. Magkaharap ang dalawa at nagsimulang magbaril sa isa't isa, ngunit masyadong maraming putok si Brian sa kanyang vest at nahulog. Malapit nang tapusin ni Playa si Brian. Ngunit nagawa ni Vassal na barilin siya sa likod na nagbibigay ng pagkakataon kay Brian na habulin si Playa sa lupa, matalo ang kanyang mukha bago sakalin ang buhay sa kanya habang siya ay lumalaban. Pagkatapos ay tinitigan ni Brian ang kanyang mga mata habang iniiwan siya ng buhay, inilalarawan ng isang masayang Taylor na nakangiti sa kanya. Gumapang si Vassal papunta kay Brian na ngayon ay nakikita ang maikling buhay ni Taylor na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Nakikita pa nga niya kung ano ang magiging kinabukasan ni Taylor. Nakita namin ang saya sa libingan ni Taylor kung saan ang laruan ni Brian ay ipinakita na isang tren na nakapalibot sa lapida. Binasa niya ang isang tala mula sa kanya bago ito iniwan sa lapida. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.